Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. O ito, puntahan natin itong naging pahayag ni Congressman Garin, no, na ang ligasiya daw ng former administration o administrasyon ni Duterte is fake news. Ha? Sang-ayon ba kayo dun? Sang-ayon ba kayo na ang naging ligasiya ni former President Rodrigo Duterte is yung fake news? Pakinggan natin itong naging presko nila kaninang umaga diyan sa Pilipinas. Thank you po. All right. Next to ask question, Marian. Good morning po. Kahapon po meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Their comment po. Unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Nagmamaang-maangan pa. Para ka lang pinanganak kahapon, ang tagal-tagal mo nang naging congressman dyan. Ang tagal-tagal mo nang nasa gobyerno. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling. Masyadong divided yung politika sa Pilipinas. Totoo naman talaga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika lang yung mga ginagawa niyo diyan. Hindi niyo ginagawa yung totoong trabaho ninyo. Imbestigahan niyo kaya yung flood control. Imbestigahan niyo yung mga niyo diyan, yung mga kasamahan niyo diyan na mga congressman na may mga may mga negosyo na mga construction, mga kontraktor. Ang dami-dami. Pero tahimik kayo. Ilan lang ba yung lumalaban sa inyo diyan patungkol sa issue ng flood control? Yung pagwaldas, yung pagnakaw ng kaban ng bayan. Tapos hindi mo alam kung saan nanggagaling? Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't-lalo na't you are holding. Ayun din, i-apply mo din yan. No? Sa sarili ninyo dyan, kayong tatlo. Kaakibat ng nahalal na opisyal. Yung maging honest. Yung hindi mangurap. Magtrabaho. Ganon. The second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw. Oo nga, gumagalaw nga, nagtatrabaho nga, pero nga hindi sapat. Kulang yung ginagawa ng gobyerno. Ang daming mga walang trabaho diyan sa Pilipinas. Anong ginagawa ninyo?
kayo ng payaman. Pulitisyan na kayo, mga negosyante pang iba diyan sa inyo. Tama ba 'yun? 'Di ba hindi? ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng Akala ko piliin selective justice. lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. Ano And nangyari nung last week? Ano nangyari nung last week? Yung kadramahan doon? Unang-una, nag nag-present sila ng witness na para i-authenticate yung video. Eh, hindi naman dini-deny ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya yun. Yung mga ganong salita na namutawi sa kanyang bibig mismo. Kaya nga tinanong ni Senador Risa, paano naging impeachable yun? Meron ba kayong ebidensya na meron na nga siyang kinausap na tao? Yun na lang yung patunayan ninyo. Ang dami pang mga sinayang na oras. Isang witness pa lang, 2 araw siya dun nagsalita. Magkano ba yung ginastos na ng Senado sa loob ng 1 linggo sa impeachment trial na yan? Totoo ba na 25 million yung gastos ng Senado sa isang araw? So, sa isang araw, 3 araw na sila nagta-trial, 'di 75 million na yun, gano'n? Eh, sabi naman ni ano yan, ni Senator Ping Lacson, si 25 million daw yung budget ng Senado sa isang araw, sa pananaw ko, next week will have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang chief of staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero iniisip niyo lang yun. Iniisip niyo lang yun na yung nakapag-trigger sa kanya, yung naging emosyonal yung kanyang chief of staff na si Attorney Lopez. Meron ba kayong patunay na talaga yun yung nag-trigger kay Vice President Sara Duterte na magsalita ng gano'n dahil lang naging emosyonal yung kanyang, chief of staff? Sinabi na nga niya na meron ding banta sa buhay niya, may ginawa ba? Sinabi ng NBI ano sila motu proprio investigation patungkol dun sa, pagbabanta sa presidente, tsaka sa speaker at tsaka kay first lady. Pero meron din namang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, hindi sila puwedeng mag-motu proprio? Excluded si Vice President Sara Duterte sa motu proprio na investigation ng NBI? Kailangan pang, hintayin nila na magreklamo si Vice President Sara Duterte? Oh, asan yung patas doon? 'Di ba? Asan yung patas? May may banta na sa buhay niya. Tapos sinasabi din may banta sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady, Speaker. Tapos nagmotu proprio yung NBI. Pero hindi kasama sa motu proprio ng
investigation ng NBI si Vice President Sara Duterte. Ang galing 'no? Tapos sabihin mo hindi pamumulitika yan? Ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan Hindi naman sinabi yun. Kasalanan talaga ni Vice President kung bakit siya siguro nakapagsalita na ngayon. Kaya nga sinasabi na, kapag mataas yung emosyon mo, manahimik ka na lang, wag ka nang magsalita. Kasalanan niya yun. Ang patunayan niyo na lang talaga, no, na mayroon na ba talaga siyang kinausap na tao na gagawin yung mga pinagsasabi niya doon sa live stream na yun. Yun na lang. Kasi hindi naman niya dini-deny na yun talaga yung namutawi sa bibig niya, eh. mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil ikaw, you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yun namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social. Congressman Garin, lahat, mismo yung spokesperson ng Malacanang, nagkakalat din. Hindi lang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan manggaling yang sinasabi mo. 'Di ba? Nagkakalat din sila ng mga mali-maling impormasyon. social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. O, kita niyo mga kababayan, sinabi niya yung ligasiya ni President Duterte is yung fake news. Ngayon, Congressman Garin, alam mo pala na yan yung nangyari noon, mga fake news na yan. Ba't ngayon ka lang nagsasalita? Bakit hindi mo kinontra yan noon? Tapos ngayon mag-iingay ka ng ganyan, magsasabi ka ng ganyan, na ang ligasiya ng administrasyon ni Duterte is yung fake news. Eh bakit hindi mo kinontra yan noon? Ba't hinayaan mo lang? At nga ngayon ka nagngangangawa. So hindi ka tawag dito, hindi ka nagtatrabaho, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Gano'n ba 'yun? Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik Dapat dapat ayusin. Ayusin niyo muna yung niyo diyan, yung trabaho niyo diyan. natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no? Na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya doon sa traffic. May Sa- piloto naglabas ng baril dahil sa traffic. Ano namang koneksyon nun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte? Yun naglabas na talaga yun ng baril. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi you are, mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril kasi nagalit siya, mali rin yun eh. And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, hindi nga, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung
mga aligasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan na Ibalik, puntahan natin. Kayo nga, hindi nga kayo nagiging transparent, eh. Ginagawa niyo ba yung trabaho niyo diyan? Yung patungkol sa flood control, hindi niyo nga inimbestigahan. Yung mga kasamahan mo diyan, marami sa mga congressman, 'no, na mga kontraktor. Bakit ang tahimik niyo sa mga kasamahan niyo diyan? Asan na yung accountability at transparency na sinasabi ninyo? Eh, ba't hindi kayo mag-imbestiga diyan? Tahimik kayo patungkol sa flood control. natin yung mga aligasyon. It's the best venue where the Vice President can refute the Best venue para mag-grandstanding, gano'n, para magsayang ng pera. Unang-una kinasuhan na siya, may criminal case na siya sa NBI at saka sa Department of Justice. Hindi pa ba sapat 'yun? Magsasayang pa kayo ng pera ng taong bayan talaga? Tutukan niyo na lang kaya 'yun. Hindi, wala namang immunity yung Vice President. Kapag napatunayan na may kasalanan talaga siya, makukulong naman 'yan. Dahil mali naman talaga yung pinagsasabi niya sa live stream niya doon. Pero sa kabilang banda, totoo naman talaga na pulitika lahat ang mga 'yan. Dahil nung unang-unang naghiwalay yung unit team, mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte nanggaling na yung humahawak ng pera ng taong bayan si Saldico at saka si Romualdez. Yun yung unang-unang sinabi niya. allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at Ano kaakibat bang nagtuturo sa iba? Hindi naman niya tinuturo sa iba. Ang sinabi niya, 'no, bago kayo magsabi-sabi diyan na accountability at saka transparency, i-apply niyo muna sa mga sarili ninyo. Malilinis din ba kayo diyan? ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Ay. So ayan mga kababayan, ano masasabi niyo diyan na ang legasiya daw ni former President Duterte is yung fake news? Para namang walang fake news yung nasa gobyerno ngayon. Mali-mali nga yung mga nare-report, lalong-lalo na yung spokesperson ng Malacanang. Puntahan niyo yung vlog niya. Nagsasayang ng pera kapag nagpe-press con. Kapag patungkol sa mga Duterte yung tanong, ang haba-haba ng sagot. 'Pag mga importanteng bagay yung mga tinanong, i-update kita. Pinag-aaralan 'yan, pinagmi-meetingan 'yan. 'Di ba? So ayan, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat po palagi. Comment niyo po kung ano masasabi niyo na si former Secretary Garin or congressman ngayon, ang legasiya ni former President Duterte is fake news. God bless sa ating lahat.